Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, Masang Pilipino. Title: Bansang pinabayaan umano ni Duterte na malugmok, ibinangon ni PBBM ayon sa Bagong Pilipinas Chronicles. Bagong Pilipinas, yan ang slogan ng Administrasyong Marcos. So ito yung naratibo nila. Ibinangon daw, nalugmok daw ang Pilipinas panahon ni Duterte, ngayon ibinagon ni President Marcos Jr. Galing ano? Basahin ko lang ha. Nag-viral online ang post ng Bagong Pilipinas Chronicles Facebook page matapos nitong punahin ang dating pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa naturang post, sinabi ng page na ang bansang pinabayaan ni Duterte na nalugmok, ibinangon ni PBBM tungo sa Bagong Pilipinas. Ipinakita rin nito ang paghahambing sa dalawang administrasyon. Sinasabing noong nakaraan ay bagsak ang ekonomiya, magulo ang pamahalaan at nawalan ng direksyon ang bansa, habang ngayon umano ay bumalik ang tiwala, disiplina at pag-asa ng bawat Pilipino. Ayos. Ay nako. Ayon pa sa post, muling sumigla ang ekonomiya at lumalakas ang kabuhayan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, kung saan tinawag si Marcos Jr. na tunay na lider na may puso, may plano at may malasakit sa sambayanang Pilipino. Daanin na lang natin sa tawa yung mga ganitong post. Umani ng magkahalong reaksyon online ang naturang pahayag, habang marami ang nagpahayag ng suporta at sumang-ayon sa minsay ng Bagong Pilipinas Chronicles, at marami ding netizens ang bumatikos at nagsabing bahagi umano ito ng propaganda para pagandahin ang imahe ng Administrasyong Marcos. To me, very clear ito. Disparate attempt para ibangon ang kanilang imahe. Tignan mo si Auntie Claire Castro. Sa interview ni Corina Sanchez sa kanya, nagmamakawa. Tulungan na natin ang Pangulo. Magtulungan na tayo para iangat ang ekonomiya. Ano ibig sabihin? Aminado ang administrasyong ito, pabagsak ang ating ekonomiya. Kaya nananawagan si Auntie Claire, ang taong bayan makipagtulungan na, kasi delikado ng ating bansa. Wala na, ang mga namumuhunan, zero. Sabi ng ng Employers Confederation of the Philippines, yung governor nila, nakalimutan ko yung pangalan, may post kahapon, sabi niya, nung wala pa ang corruption scandal, maraming mga foreign investors nagtatanong, bumibisita sa bansa, naghahanap ng oportunidad para magnegosyo. Ngayon na pumutok ang iskandal sa flood control, zero. Wala nang bumibisita sa bansa. Anong binangon? Dinala sa pagkalugmok. Yun ang tingnan natin ang mga reaksyon dito ha. People who reacted. Hindi mo na maluloko ang taong bayan ngayon. 143,000 people who reacted. Ang tumawa, ibig sabihin negative ang dating. Hindi naniniwala pag tinawanan ka ng laugh emoji. 109,000 laugh emoji. 17,000 ang sandali ha. Okay, pasensya na kayo sa ingay. Nasa tabi ako ng highway. Ito, 17,000 ang galit, 12,000 lang ang nag-like. So ilang kwan ito? 126,000 ang hindi naniniwala. How many percent is that? Siguro mga 85% ang hindi naniniwala sa post. Ay nako, labanan, battle of narratives ang tawag natin dito. Magbasa ako sa mga comments ha.
Lyndon Piodos, joke of the year. Bal Logan, parihab ka na. Aliel Makasinag, sarap mo murahin sa personal. Gio Dumanat, makapamalikas naman ani oy. Mamalikas yung magmura. Michelle Gitap, edi wow, mapapamura ka na lang talaga. Yun na yung mura. Jong Rets Gilaga, dili nami ninyo mauwat. O hindi nyo na kami maloko o malinlang. Joke of the year. Aizen Veneration, April 1 po ba? April Fool's Day? Kasi nga, wala talaga, very desperate itong administrasyong ito. Paano nila pagandahin ang image? Paano nga ba? Kung sabala, ako si PBBM, lugmok na ang aking credibility rating para mabawi ko, unti-unti mabawi ko ang tiwala ng taong bayan pagdating sa korupsyon na ito. Number 1, ipa-cancel ko ang passport ni Saldico at pilitin ko siya, gawin ko lahat ang paraan para makabalik siya dito. Yan ang una kong gagawin. Sa tingin nyo, gagawin ba yan ni PBBM? I don't think so. And then, yung ICI na yan, i-certify ko as urgent yung bill para maipasa ang tinatawag na Independent People's Commission bill para maging batas at magkaroon ng ngipin, kapangyarihan ang komisyon na ito para mapilit niya ang mga tao pwede niyang isyuhan ng warrant of arrest. Totohanan. Ba't gagawin ba niya yan? Hindi. Kasi yung ICI, ano lang din yan? Pakitang tao lang yan. Propaganda lang yan. So ano pa? Yung mga yung budget, yung 2026, talagang hindi ko napapayagan na, kasi ang mga kongresista ang dami na namang mga isinisingit, mga unprogrammed allocation, tapos yung flood control project ng DPWH, inalis nga nila, binawasan, dinala naman nila sa DSWD pang ayuda. Ay di wala rin. Kaya kung ako si PBBM, ayusin ko ang budget. Yung talagang makatao, walang hangaring magkupit para maibalik ang tiwala. But I don't think so magagawa ng administrasyon ito. Napakahina talaga ang ating presidente. Sayang hindi tayo naniwala kay Tatay Digong noon. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon si Lola mo ni ang mataga ano yero. Sa Ginoo. Pa si Lola, ano yero. So si Lola mong nga buslot na ang iyang balay. So gipang sapahan na lang og karton or guba nga yero. Ang gipang sapa kay kung muulan, tuluan na daw kayo. So guba na gid kay ang yero ni Lola. So karon Lola, pila na ni katuig ang imong balay? 20. So 20 years na ang balay ni Lola. So pila na imong edad Lola? 72. 72. So na kay anak Lola? Oh, anak man ako ang asawa ani. Si Lola, mga minyo nang yang mga anak. O napakay ba nala? Namatay na. So balo na si Lola. So May, tabangan na lang siya sa iyang anak sa pag-atop sa iyang balay. sa ida din.
Na. So 13 years na daw ang iyang bana nga nawala. So balo na si Lola. So yang anak lang ang mag-atop sa iyang yero nga kuba na kayo so luoy kayo si Lola. So kinsa imong ipaatop Lola? Si William. So yang anak ang ipaatop. Salamat sa Ginoo kay tagaan ko sin mag-atop ko. Sige Lola. Salamat sa Ginoo kay sin naot ko nga daghang pang mga tabanan. Sige Lola. Salamat sa walay tabang di pagid ko mag-atop. Daghang salamat. Sige Lola, salamat pud kaayo.